Mayroon ng apo akong isang bagay na ipapaliwanag sa inyo. The common questions na nai-encounter ko every time na makihalubilo ako sa mga classmate ko, sa mga acquaintances, even mga kapatid o mga kababayan sa hindi ko kakilala. Ang tanong sa akin, ganito, bakit nakakulong ang inyong pastor? Paano kami magbubuto? So, sabi niya, hindi ko tahasang sinagot, pinabayaan ko lang siya. Sabi niya, at ang nagkanulo pa, ay kasama din ninyo. Meaning to say, kilala din niya si pastor. Kaya siguro hindi discontented siya or whatever, ganon. So, bakit may nagbetray at bakit may naghudas? Alam kong ang iba sa inyo, baka may naglalaro ding ganyang mga thoughtful sa inyo, mga thoughts sa inyong mga utak, ano? So, sasagutin ko kayo ngayon para yung palaging nagtatanong sa akin o meron pa diyang gustong magtanong, ngayon dito sa entablado, sasagutin ko mga kapatid. So, bakit may nagbetray kay pastor? Bakit may naghudas kay pastor? Aba, parang tinanong mo ako, bakit panahon ni Jesus Christ, mayroong lumitaw na hudas? Diba? Sinong naniniwalang makapangyarihan si Jesus Christ? Sinong naniniwalang maganda ang teachings ni Jesus Christ? Sa 12 niya na apostoles, lahat sila nakapakinig, no? Nakapakinig ng mga fellowship ni Jesus Christ. Naka-witness pa sila sa mga milagrong ginawa ni Jesus Christ. Diba? So, bakit siya naging hudas? Mamaya na. Akyat muna tayo sa langit. Sumama kayo sa akin. Doon sa langit, abode ng makapangyarihang Panginoon. May naglitaw nga Lucifer. Diba? Hindi ba alam ng Panginoon na lilitaw si Lucifer? Oh. So bakit, in spite sa kabutihan ng Ama, bakit lumitaw si Lucifer? Alam niyo ba kung ano ang mga common denominator nitong tatlo? Panahon ng Ama sa langit, panahon ni Jesus Christ, panahon ngayon ni Pastor. Ano ang common denominator nitong mga tampalasang naging Judas at naging Lucifer? Ang common denominator nila ay corruption. Diba? Greed. Amen. Greed. Si Lucifer, takapagbantay ng bundok ng ginto at mga precious stones na inilalaan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga sons and daughters. Si Judas, siya ang treasurer ng grupo. Oh, dito sa panahon ni Pastor, multitasking, wag na nating isa-isahin yon. Basta ang common denominator ng tatlong ito, sa tatlong kapanahonan na yan, greed and corruption and pride of life. Oh, meron sana silang 2020 vision, meaning to say, klaro sana ang vision. Nako, mga kababayan, nang makita nila ang bungkus-bungkus na, kay Judas nga, 30 silver lang. Oh, lalo na sa panahon ngayon ng ating political landscape. Nawala yung 2020 vision ng mga politiko, sad to say. Noon, 2020 vision. Ngayon, hindi lang 500 ang grado. Bilyon. Kaya hindi na nila nakikita ang tamang landas kasi natapala na ang mga mukha at mga mata ng bandol-bandol. Totoo hindi! O yan ang explanation ko sa inyo. At yung tanong ng tanong sa akin, bakit daw may naganong kay pastor na maganda man kaya ang kanyang teaching, okay man kaya ang pamamahala, bakit? So yun ang tanong ko.
Ang sa amin lang, kung maswerte kami, kasi ang mga kasamahan namin may wisdom. Yung mga kasamahan doon sa langit noon, mga estupidong mga anghel, kaya 1/3 sila ang nakuha ni Lucifer. Ngayon dito, hindi na tayo malilinlang, mga kababayan. Buksan natin ating mga mata, tingnan natin ang katwiran dahil mayroon tayong tamang judgment. Matino ang ating utak. Kuha ninyo? Oh. Ngayon, sa kay pastor na kalagayan. Pasalamat kayo Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si pastor. Kasi kung kami lang, ayaw naming sumabak sa politika. We know what politics is. But because we are also a Filipino citizen, nakikita namin ang pangangailangan ng bansa, nakikita din namin ang kakayahan ng aming pastor. Hindi lang siya pastor, leader siya na may paninindigan. Salpakan mo man ng trillions ang kanyang mga mata, kahit mag-isa na lang siyang nakatayo, tatayo at tatayo pa rin siya. Kaya Pilipinas, magising na kayo. Money is not everything, although we need it. Principle, value, honesty, yon ang kailangan ng ating bansa. Oh, huwag kayong padala sa ayuda, ayuda, ayuda.